Nako. Nawala ang share pala nito. Wait lang po, Ayan na. Mm. Hindi ko makita. Nagluloko kasi ang aking laptop. Wait lang po. Okay. Patay tayo dyan. Dali lang po. Nagloko ang aking isang gamit. Okay. Ang akin pong isang laptop ay nagamit ay hindi ko na makita. Yon. So, inspiration po tayo. Ay, sorry po at naglag ang isang cellphone. Yon. I-advance ko lang po. Okay, inspiration. So bago po natin maintindihan ang kahulugan ng inspiration, isipin muna natin ito. Kapag may mahalagang mensahe ang isang tao, gusto niyang gusto niya na maiparating ito ng tama at walang nagbabago. Of course, 'di ba? So ganito rin po yung ginawa ng Diyos sa kanyang salita. Gumamit siya ng mga tao upang isulat ang Biblia. Pero tiniyak niya na ang nais niyang ipahayag ay siyang maitatala ng tama at tapat. Lapit na po ako. Okay. So inspiration. Yun. Okay. So inspiration po tayo. Definition. Nasaan na ba? Parang kulang ang aking PowerPoint Okay, inspiration is the divine work by which God supernaturally guided the human authors of scripture, ensuring that the writings are his word without error in what he intended to communicate. So sa madaling salita, ang inspiration ay paraan ng Diyos sa paggabay sa mga manunulat ng Bible. Totoong tao po yung nagsulat, may sarili silang personalidad, estilo at karanasan. Ngunit ang Diyos ang gumabay sa kanila para yung nais niyang mensahe lamang ang pwedeng maisulat. Dahil dito po, ang Biblia ay hindi lamang salita ng Diyos, kundi hindi lang siya salita ng tao rather, kundi salita ng Diyos. At tama po ang lahat ng kanyang layunin at yung kanyang mga ipapahayag o ipinahayag rather sa atin. God used human writers, but God is the ultimate author. Hindi po dinikta ng Diyos ang bawat salita na parang robot ang mga manunulat. Sa halip, ginabayan po sila sa pamagitan ng banal na espiritu para maisulat ng tumpak yung kanyang mensahe sa sangkatauhan. Ngayon po, para malaman natin
na ang Bible ay tunay na inspired by God, ito yung ating tatalakayin ngayon. Definition. All scripture, sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God's breath, useful for teaching, rebuking, correcting, and training and righteousness. Isa-isahin muna po natin. Ang inspiration po ay nangangahulugan na ang pinagmulan rather ng Bible ay ang Diyos mismo. Hindi ibig sabihin na ang mga manunulat ng Bible ay parang robot na idinikta na lamang yung bawat salita. Sa halip, ginamit ng Diyos ang kanilang personalidad, yung kanilang edukasyon. Makikita ho natin pag naaral natin si Paul, sulat ni Paul, sulat ni Lucas, sulat ni John, ni Mateo. So iba-iba yung kanilang makikita nyo ang level ng kanilang edukasyon. Ano po, si Paul talagang malalim at maganda yung kanyang pagkakasulat. At the same time, ang dami niyang naisulat. So dito dito makikita natin yung kanyang edukasyon. At the same time yung karanasan, no? Estilo ng pagsusulat. So habang ginagabayan sila po ng banal na espiritu para maisulat ng tama ang mensaheng nais niyang ipahayag. Ginagabayan. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito yung sabi, all scripture is God's breath, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang salitang God breath ay mula sa Greek na theonopsos. Yan. Yung theos, ang ibig sabihin ng theos is God o Diyos. Yung nostos naman, okay, breath, hiningahan o hininga. Okay, minsan pa magre-request po tayong paki-check yung inyong mga mic kasi po pag ito ay pinanood na rin at pinakinggan ng ibang mga mag-aaral, medyo masakit po yan sa tainga. Okay, kapag sinabi natin God breath, hindi po ito nangangahulugang literal na hininga ng Diyos ang Bible. Theologically, ang ibig sabihin nito, ang kasulatan ay nagmula sa Diyos. Siya yung tunay na pinagmulan, may akda ng mensahe, kahit na tao ang ginamit niya sa pagsusulat. Dahil dito, ang Bible ay may divine authority. Hindi lamang ito collection o collection ng mga opinion o kaya karunungan ng tao, kundi ito ay kapahayagan ng Diyos na mapagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang layunin na ituro sa tao. Yung pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kasalanan, pagtutuwid ng buhay, pagsanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang ating theological insight regarding sa topic na to, the Bible has two authors. Human authors na nagsulat sa salita, but God is the ultimate author who inspired them through the Holy Spirit. Ito yung dahilan kung bakit tinatawag nating inspired ang Biblia. Galing kasi ang mensahe nito, galing sa Diyos ang mensahe. Ngunit ipinahayag ito sa pamamagitan ng mga taong kanyang pinili at ginabayan. So hindi lahat pwedeng magsulat, mga kapatid. At the same time, klaraduhin natin, wala nang pwedeng lumabas na panibagong kasulatan. Sinilyohan na po, sarado na. Wala nang pwedeng idagdag. Okay. Ay, nandito pala. Balik ako. Hindi ko nagawa pala ito. Question. Ito, di ko na isulat pero try niyong sagutin. Discussion tayo ng maiksi. Kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos na isinulat sa pamagitan ng mga tao, paano dapat nito baguhin ang paraan ng ating pagbabasa, paniniwala at pagsunod sa mga itinuturo nito? Sa English, if the Bible is truly God's word, written through human authors, what does that mean for the way we should respond when we read its teaching? Sige nga. Sino po ang pwedeng mag-share?
Sige po. Sabi rito sa question, hindi ko kasi na-i-type, sorry po, hindi ko na-i-type eh. Sabi rito, kung ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos na isinulat sa pamagitan ng mga tao, so paano dapat nito baguhin ang paraan ng ating pagbabasa? Yung paniniwala natin at pagsunod sa mga itinuturo nito. Tingin nyo po. Sige nga po. Baka may magandang sagot kayo. Yan ay tanong ko lamang na gusto ko rin matutunan. So kung wala, tuloy tayo sa discussion natin. Key points about inspiration sa divine and human. Okay, pakibasa po. Anyone? Thank you. Go ahead. Mga gising pa ba ang mga Amen. o Key points about inspiration. Number 1, divine and human. God used human writers with their own styles, vocabularies, and personalities. Example, Paul's letter reflects his personality, yet communicate God's truth. Okay. Amen. Thank you. Ang Biblia ay may dalawang aspeto ng authorship, divine at human. Ang Diyos ang ultimate author, gumamit siya ng mga tao para isulat yung kanyang mensahe. Hindi inalis ng Diyos ang kanilang personalidad, yung kanilang kultura, yung edukasyon, o kaya yung paraan ng pagsusulat. Sa halip, ginamit niya ang mga ito para maipahayag yung kanyang katotohanan ng walang pagkakamali. Okay po? Patay lamang po siguro po. Yan, salamat po. Tuloy ako ano. Ginamit po nito para maipahayag yung katotohanan na walang pagkakamali sa nais niyang ipahayag. Halimbawa, si Paul. Kapag binasa natin yung mga sulat ni Apostol Paul, mapapansin natin na ang kanyang logical na pangangatwiran at pastoral na pag-aalaga. Makikita po natin diyan yan, no? Samantalang yung sulat naman ni John ay mas simple pero may puno ng tema tungkol saan sa pag-ibig. Pag nabasa naman natin si Luke, detalyado naman siya dahil siya ay isang anong trabaho ni Luke? Isang manggagamot. Maingat po sa pagsasaliksik. So iba-iba ang estilo, ngunit iisa ang mensahe, ang katotohanang nagmumula sa Diyos. Kung titingnan natin yung mga biblical reference natin, 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, sabi diyan, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Even sa 2 Timothy is all scripture is God breathed. So key insight, God did not erase the writer's personalities. He guided them so that what they wrote was exactly what he intended to reveal. Pangalawa, yan, verbal plenary inspiration. Verbal, God inspired the exact words, not just idea. Plenary, all parts of scripture are equally inspired, not just a theological section. Ang terminologing plenary, verbal plenary inspiration ay nangangahulugang ang buong kasulatan at ang mga salitang ginamit ay kinasiyahan ng Diyos. Yung verbal inspiration po diyan, pinapakita na na maging yung mga salitang ginamit sa kasulatan ay mahalaga. Hindi lamang yung pangkalatang ideya ang inspired, kundi yung mismong mensaheng ipinahayag sa pamagitan ng mga salita. Yung plenary inspiration naman, nangangahulugan na lahat ng bahagi ng Biblia ay inspired ng Diyos. Hindi lamang ang mga utos, yung mga propesiya, mga salita ni Christ, kundi pati ang kasaysayan, yung mga awit sa Psalms, yung mga liham, at lahat ng bahagi ng kasulatan.
So dito po, ang buong Biblia ay may parehong otoridad bilang ah, ang buong Biblia ay may otoridad bilang salita ng Diyos. Kung babalikan natin ang ating Bible reference, which is sinasabi sa 2 Corinthians Timothy rather chapter 3 verse 16, all scripture is God's breath. Ipinakikita dito na ang kasulatan ay nagmula sa Diyos at may otoridad. If nabasa naman natin ang Mateo chapter 5 verse 18, ang sabi diyan, until heaven and earth disappear, not the smallest letter will disappear from the law until everything is accomplished. Anong ipinapakita dito? Na maging ang pinakamaliit na detalye ng kasulatan ay mahalaga. Mateo chapter 4 verse 4, napaka sikat din ito, lalo na sa pag-i-evangelism. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Binibigyang diin ng Panginoon dito ang kahalagahan ng bawat salita ng Diyos. So lahat ng scripture is inspired by God. Mapagkakatiwalaan. Why? Because it reflects God's truth. Pangatlo, purpose. To reveal God's will fully and reliably. To guide believers in faith and practice. So, hindi kinasiya ng Diyos ang Bible para lang magkaroon tayo ng kaalaman. Ang pangunahing layunin ay ipahayag ang kanyang sarili, ang kanyang kalooban, ang kanyang plano ng kaligtasan para makilala natin siya at mamuhay ayon sa kanyang nais. Ang Biblia po ang nagsisilbing gabay sa ating pananampalataya, ang araw-araw na pamumuhay. Kapag nalilito tayo sa mga desisyon, hindi mo alam kung anong gagawin mo, Bible. Moral issue, di ba? Bible. Direksyon ng buhay. Ang salita ng Diyos po ang nagbibigay liwanag at nagtuturo sa atin ng tamang landas. Yan ang purpose niyan. Bukod dito, ginagamit din po ng Diyos ang kasulatan para turuan, ituwid, pagsabihan, at hubugin ang karakter ng mga mananampalataya para maging handa tayo sa paggawa ng mabuti. Mahalaga po ito. So Bible reference natin, Psalms 119 verse 105. Anong sabi? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Romans 15 verse 4. Everything that was written in the past was written to teach us. Lahat pala yun. Lahat ng sinulat yan para turuan tayo. The purpose of inspiration is not only to inform our mind, but also to transform our lives. God's word reveals His will and equip us to live faithfully. Maiksi lang po yan. So kung babalikan natin, isa-summarize natin yon, balikan natin muna. Okay, summarize natin. So summarize natin yung divine and human, ginamit ng Diyos ang human, ang tao, para isulat yung kanyang salita habang ginagabayan ng banal na espiritu. Yung verbal plenary inspiration naman, every part ng scripture down to the words God intended to communicate is inspired and authoritative. Ang purpose nito, God inspired in scripture to reveal Himself, guide His people, and transform their lives through His truth. Let's go to the implication. Implication. Anyone can read the implication of inspiration. Means, sa lalaki naman, si Sis Mirna ang nagbasa kanina. Anyone sa mga boys? Diba? Oh, go ahead po. Sir Jaime. Implication of inspiration.
Number 1, Scripture is authoritative and trustworthy. Number 2, interpretation must respect both divine origin and human literary style. Number 3 is rejects the notion that the Bible is merely human opinion. Salamat po. You're welcome. Ang Biblia ay inspired by God. Ito ang pinakamataas na authority sa pananampalataya at pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi ito basta koleksyon ng magagandang payo o kaya opinyon ng iba o ng ibang tao. Ang otoridad nito ay nakabatay sa katotohanan ang Diyos ang pinagmulan ng mensahe. Bakit? Ang Diyos po ay tapat, banal, at hindi nagsisinungaling. Mapagkakatiwalaan yung kanyang salita. So kapag may itinuturo ang Bible tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan at tungkol sa moralidad, tungkol sa pamumuhay, maaari nating tanggapin ito ng may buong pagtitiwala dahil ito ay galing sa Diyos. So anong biblical support natin ito? Yung kaninang binasa natin, yung 2 Timothy chapter verse 2 Timothy chapter 3 verse 16. Muna po tayo. Even yung Psalms 19 verse 7. Yung sabi ng Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Yung John 17 verse 17, ano sabi? Sanctify them by the truth. Your word is truth. Titus chapter 1 verse 2. God does not lie. Ito yung malaga. So insight. Because God is the author of Scripture, the Bible carries God's authority and deserves our trust and obedience. Pangalawa, yung interpretation must respect both divine origin and human literary style. Bagamat po ang salita ng Diyos ay isinulat sa pamagitan po ng mga tao, sa pag-aaral po ng Bible, mahalagang kilalanin po natin yung dalawang aspeto. Yung divine origin. Ang mensahe ay nagmula sa Diyos. Pangalawa, yung human authorship. Ang mensahe ay isinulat gamit ang wika, kultura, personalidad, at literary style ng mga human authors. So, ibig sabihin, hindi natin dapat basta kukunin ang isang talata nang ihiwalay sa konteksto. Dapat nating isaalang-alang ang historical background, yung literary genre. Ang literary genre, ibig sabihin yan, narrative, poetry, prophecy, epistle, audience, yan yung literary genre. Narrative, poetry, poetics o poetry, prophecy, and epistles. So, mahalaga po to para maunawaan natin yung kahulugan na nais ipahayag ng Diyos. Halimbawa, ang Psalms. Ang Psalms ay gumagamit ng poetic language. Yung epistle, gumagamit ng logical arguments. Pareho silang inspired. Kaya lang, magkaiba yung literary style, kaya magkaiba rin ang paraan ng pag-aaral sa kanila. Reject the notion that the Bible is merely human. Okay. Oops, sorry na. Saan na mga ako? Yun. Okay. Rejects the notion that the Bible is merely human opinion. Pinag-usapan na natin kanina, no?
na hindi ito galing sa sariling opinion ng tao lamang. Kundi ang tao lamang ang ginamit para maisulat ang nais ng Diyos. So, kung mas malalim pang pag-aaralan natin, actually sa bibliology, madadaanan uli ito yung inspiration, madadaanan uli ito. Kumbaga, nagpahapyaw pa lang ho tayo. Nagpahapyaw pa lang tayo sa inspiration. Kasi sa bibliology, matatapik uli po ito. Summary. Inspiration is God's supernatural work producing scripture that is fully trustworthy, God-breathed, and authoritative, written by human authors under divine guidance. So sa madaling salita po, ang inspiration ay hindi tungkol sa pagtaas ng kakayahan ng mga manunulat, kundi tungkol sa paggabay ng Diyos sa kanila. Ginamit ng Diyos ang kanilang sariling personalidad, yung wika, yung estilo, yung style ng pagsusulat nila para maipahayag ng tumpak ang mensahe. Ang Diyos ang ultimate author. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng kasaysayan o koleksyon ng magagandang aral. Ito yung buhay na salita ng Diyos na may authority na turuan tayo kung sino ang Diyos, paano tayo maliligtas, at paano tayo dapat mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. So ang tamang tugon sa doctrine of inspiration ay hindi lamang maniwala na inspired ang Bible, kundi basahin, pag-aralan, pagkatiwalaan at isabuhay yung mga inuutos po nito. Punta po tayo sa mayroon pang isa, I think, ayun. Break time. Dito tayo mag-end. So, mayroon po tayong discussion muna. I think, check ko lang po kung nailagay ko yung isang discussion. Yun, challenging question po tayo. Ay, sorry, na sobrang pindot. Nagluloko kasi. Come on, go back. Another one. Come on. Yun. Challenging question po. Kung naniniwala kang inspired ang Bible, bakit may mga Kristiyano na magkakaiba pa rin ng interpretation sa isang talata? Sa ilang talata po rather. Okay. So, discussion muna po tayo. Sino po ang nais magbigay ng sagot? Ang tanong ay ito, kung naniniwala kang inspired ang Bible, bakit may mga Kristiyano na magkakaiba pa rin ang interpretation? Anyone? Go ahead po. Hello. Sige po. Hello po. Okay po. Hello, magandang gabi po. Good evening po. Sa akin pong pananaw, magkakaiba po ang interpretation kasi iba't iba naman po ang siguro ang pag-unawa nila sa kung ano yung nababasa nila sa talata na nakasulat sa banal na kasulatan. Mayroon po kasing siguro mayroong masasabi natin na nagkulang doon sa tinatawag natin na discernment o pag-unawa. Kaya iba-iba yung nagawang interpretasyon. Okay. Thank you. Meron pa po. Salamat po. Sorry po. Ano pong Lemuel pangalan po. nila? Sige po. Lemuel po. Lemuel. Lemuel. Opo. Ako po, Sister Mirna. Go ahead po. Minsan po nagagamit ang words of God, sometimes na-distort because of personal motives. Mayroon pa po bang iba? Okay na kayo, sis? Ako po. Sige, po, go ahead Pastor. po. Great, thank you. Sige po. Thank you po. Si Oliver, sige, go ahead po. Opo, Sunod po si Sherry. Sunod po si Sherry. Okay, go ahead po, Oliver.
Pastor, ang pangunawa ko lang po ay magkakaiba po sila pagkat ang Bible po tulad nga po ng pagkakabanggit po ninyo ay ito po ay breath of the Lord our God Jesus Christ. It is inspired by the Holy Spirit. And we must also need the Spirit of the Lord so that we can also understand. Kasi nga po, ang nangyayari po ay ginagamit po nila yung exegesis po. Dapat po exegesis. Kasi nga po, meron pong pangunawang pinibigay po ang Bible po. Yun lamang po, Pastor. God bless po. Salamat, thank you po. ICGCs yung nakita. Si Sherry muna po, bago si Yes Sir po, good Edward. evening po, Pastor. For me, Sunod. Pastor, we have different interpretations because the human understanding is very limited po. And most of the time, we are influenced by culture, no, personal experience, tradition, and sometimes po lack of study sa ating pong scriptures. Kaya masasabi ko, no, some is hindi nila kino-consider yung without considering yung context po and relying the guidance of the Holy Spirit. Kaya iba-iba po yung ating pagkaka-interpret. So kailangan talaga natin ng deep humbleness before the Lord na we need to ask in prayer, in humility, na as we study the Word of God, it will really give the correct interpretation, not based on our own, kung ano lang yung gusto nating palabasin. That's all po, Pastor. Thank you po. Thank you. Salamat. Okay, Sir Edward, kayo po sunod. Tapos si sorry po, di ko alam kung si Sir Jaime. Sunod si Paul Johnson po. Go ahead po, Sir Edward. Yes po, good evening po. Batay po doon sa pinag-aralan natin po yung tinuro po niyo ay yung Bible po ay inspired. Pero yung pong umuunawa ay hindi lahat, no? Hindi lahat ay inspired ng Holy Spirit. Kasi nga po, sabi po ninyo, yun lang. Tapos na po yung perfect inspiration. Pero mayroon naman pong talagang nakakaunawa patungkol po sa kabuuan po ng Bible. Kasi po, yun po yung karanasan ko po na dati-dati ay ganun din ang aking pananaw. Pero nung nanawaan ko po na isang mensahe lang na ang ipinapakita ng Bible ay yung makilala yung Panginoon na si Jesus, na siya po yung Messiah, siya po yung pinadala ng Ama para po sa atin na maging tagapagligtas. Yun po talaga, walang ibang pinakamensahe from Genesis to Revelation. It is about Jesus Christ. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Go ahead, Sir Jaime. Sunod si Paul at si Dina po. Go ahead po, Sir Jaime. Good evening everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. No? I truly believe that the word of God is inspired. Kaya lang minsan sa akin, observation ko, kaya nagkakaiba pa rin ng interpretation. Kasi minsan, siguro sabihin natin na yung iba gumawa ng man-made idea sa sarili nila, personal nila. At pagkatapos, minsan kaya, yun na nga, yung personal nila, yung pagiging yung ginagamit na yung man-made idea nila na exegesis, Jesus, Pagkatapos, ang isa pa, hindi naman po doon sa nagkakaiba ng ng interpretasyon. Alam naman natin na ang salita ng Diyos ay parang ng tubig. Hindi yan nauubusan. Patuloy yan na magbibigay. Kasi, for example, for us, pare-pareho tayo na manggagawa. Minsan ng isang talata, nagagamit natin yun ng 5 beses na iba't ibang interpretasyon. Iba't ibang pagpapahayag, iba't ibang katuruan ang nabibigay sa atin ng salita. So, minsan makikita lang natin kaya nagiging pinagbabadidebatihan kasi nga minsan ang pagpapaliwanag ng iba ay masyadong focus sa personal nila. Hindi nila maipahayag ang una, ang kasalanan, ang pangalawa, ang pagpapakilala sa tunay na tagapagligtas at sa tunay na Diyos. Yun lang ang minsan nawawala doon sa iba. Kaya nagkakaiba ng interpretasyon. Kaya ang iba sinasabi, bakit doon sa amin ang aral ay ganito? Bakit dito sa inyo ay iba? Ito yung nagkakaroon ng sa doctrinal at saka sa nila.
sa pagbigay nila ng interpretation. Yun lang po yung sa akin. Thank you po. Salamat po. Paul. Si Paul ang sunod. Go ahead po, Pastor Paul. Hello po. Magandang gabi po, Professor. Gandang gabi Para po. sa akin po, ako po ay naniniwala naman na ang Biblia ay walang pagkakamali po sa orihinal dun sa original nitong pagbibigay o ibinigay sa atin ng Diyos. Pero ang tanong, bakit may mga Kristiyano na magkaiba pa rin ng interpretasyon? Tulad ng sinabi ni Ma'am Shirley kanina, maaaring lack of study. Ganun din po sa akin. Lahat tayo po kasi tao lang, hindi perfecto. So maaaring magkamali pa rin. Kasi unang dahilan, maaaring lack of wisdom, lack of knowledge. Dahil hindi nag-aaral. So ito po yung para sa akin. Yun lang po, Prof. Okay, thank you. Bago po sumagot si Dina, wait lang po. Dina, sunod Ruben, sunod si Sir Jerry, wait lang po. Naalala ko kasi nung hindi pa ho ako talaga Christian noon, pero may napunta na ako isang lugar around somewhere in Masbate. Nakita ko yung isang kakilala namin, which is kamag-anak ng misis ko. Yung mga talata ng Bible, marami siyang verse na pinagsusulat at inilagay niya doon sa mga dingding at sa pintuan. So kinote niya kasi yung salita ng Bible na ilagay sa mga tarangkahan. So hindi ko pa alam noon kung tama o mali. Pero later on habang tumatagal, so iyon, nakikita natin yung mga pagkakamali kung tama at kung ito ba ay according sa Bible. So yun lang na-share ko ng konti. Sino nga ba? Dina, welcome po. Ardina. Go ahead po. Good evening po sa lahat. Good evening, Pastor. Para sa akin po, the way I see it, bakit merong iba-ibang mga interpretation kahit sa mga Christians is because differences arise, not because God's word is unclear or something that's contradictory, but because of how tayo, mga tao, how we approach it. Tayo po finite, fallen, pero spirit indwelt people. Pero meron tayong mga differences kasi. Kaya iba-iba yung ating interpretation. When I say finite understanding, parang yung sa 1 Corinthians 13:12 po, na now we see only a reflection as in a mirror. We never grasp God's infinite perspective perfectly. So that's one. Second is yung remaining sinfulness ng isang tao na kahit syempre Kristiyano nagkakasala pa rin. So there is pride, defensiveness, or wanting the text to match doon sa preference natin. Yung mga yun, pwedeng makapagpalabo sa ating sariling pagkauna o sa pag-unawa natin sa salita ng Panginoon. Of course, i-consider din natin ano ba yung spiritual growth ng tao. New believer ba siya or mature na ba siya sa kanyang pananampalataya? Kasi it also makes a difference. And another one is yung, the way I see it, formative influence na tinatawag. Yung it has a connection with our upbringing, yung background natin, yung church tradition na tinatawag, yung kultura. Of course, yung educational attainment, may kinalaman po yun. How we view something and create lenses we may not even notice. Ayun. So, another thing, ako po kasi as English teacher po ako. So, nakikita ko rin po na yung language and translation nuances pwede pong maka-apekto sa pag-unawa sa Biblia. Since, Yes. di ba po, yung Old Testament, Hebrew, tapos may sa New Testament Greek. So may mga words po na kung hindi natin titingnan talaga kung ano yung ibig sabihin ng original word, very possible na maliled astray tayo para intindihin po natin kung ano yung totoong ibig ipakahulugan ng mga yon. Kasi even the idioms, the syntax, they require talagang scrutiny, judgment, yung ganon. Of course, yung culture natin iba para intindihin yung kultura. Minsan nga po may nagtanong bakit nga daw po ba noon allowed na
yung punishment na pinapatay. 'Di ba bawal ngang pumatay yung mga ganun ba? Paano mo ba yun ipapaintindi? Ayun. So, yun, history, culture, part po yun. And ayun, yun lang po so far. Pero of course marami pa pong marami pang mga dahilan, and para sa akin po bilang isang Bible school student, bilang isang minister, we can agree on the truth that God's word is indeed perfect. And we must all rest in unity dyan sa bagay na yan. Kasi doon tayo pare-parehas. Yun lang po. Thank you. Thank you. Next, Pastor Ruben, and sunod po si Pastor Joel. Go ahead po. Pastor Yes Ruben po. muna. Opo. Good evening po sa ating lahat. So, sa akin po, kaya magkakaiba po ang interpretasyon natin minsan, lalo na yung mga preacher, yung mga pastors, dahil magkakaiba po ang antas ng kaalaman natin sa hermeneutics. Hindi lahat ay gumagamit ng tamang paraan ng pagbasa at interpretasyon natin ng Biblia. Dapat po sinasaalang-alang din po natin yung historical at literary context. Napakahalaga po nito. At dapat natin pinagwawalang bahala yung nasa konteksto. Kasi maaari po itong magbunga ng maling pagkaunawa natin sa isang talata. Minsan naman po magkakaiba ang theological na pananaw at tradisyon natin. Ang denominasyon o kinagisnang paniniwala ay maaaring maka-impluwensya sa interpretasyon natin. Minsan po, gaya po ng nasabi ng karamihan, limitado po ang kaalaman at pangunawa ng tao. Kasi kahit tayo, mga matapat at na mananampalataya, ay maaari po tayong magkamali sa pangunawa dahil hindi nga tayo perfecto. Sabi nga kanina ni Ses na dapat po alamin po natin talaga yung original word. Kaya gaano ba kahalaga ang pag-aaral ng Greek at Hebrew? Kasi para maunawaan po natin yung original na sinasabi ng Biblia, para hindi po tayo maligaw doon sa original context po na ginagamit natin. So, yun lang po. Thank you. Pastor Joel, Doc Joel, go ahead po. Sunod po si Sir Jerry. Wait lang po, Sir Jerry. Si Doc Joel muna po. Okay, thank you. This is a very interesting question today. Bakit? Kasi maraming preacher hindi minsan nauunawaan o minsan ay hindi tama yung pagbitaw ng interpretasyon sa Biblia, at minsan ganoon din yung mga, lalo na sa mga individual na mananampalataya. That's why may mga doktrinang malinaw at may mga talatang mahirap unawain. For example, inamin mismo ni Peter na may ilang bahagi ng kasulatan na mahirap maunawaan. In 2 Peter chapter 3, verse 15 up to 16. At hindi sinabi ni Pedro na imposible itong maunawaan. Sinabi lamang niyang some things are hard. Kaya kailangan ng, number 1, pag-aaral. Pangalawa, panalangin. Tamang hermeneutics. That's why we need to enroll hermeneutics. Ito yung sa certificate level. Kasi kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya ay lack of understanding what is hermeneutics, there is a possible to be a cult. May posible na maging kulto. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, sa Old Testament, may nakalagay doon na isulat nyo sa inyong mga pader, sa inyong mga poste, ang aking salita. That's why, mahalaga itong sinasabi ng Biblia, pero literal yung ginawa. And then, dumating ang sakuna, nabuwal ang bahay, hindi na uli naniwala dahil hindi tama yung context. Ngayon, ang Biblia
ang dapat nagpapaliwanag sa Biblia. Ang tawag natin yan, scripture, interpret, scripture. Hindi tayo dapat ang bumuo noong scripture, tayo lamang ay uunawa kung ano yung sinasabi ng isang talata. At pinaghahambing, dapat ang lahat ng may kaugnayan doon sa talata upang makuha ang buong kahulugan. Hindi lahat ng hindi pagkakasundo ay pare-pareho ng ang bigat. May mga pangunahing doktrina na malinaw at mahalaga, pero meron ding isang sekundaryong usapin. No? Ibig ko sabihin, ang pagkakaiba-iba ng interpretasyon ay hindi ebidensya na mali ang Biblia. Sa halip, ipinapakita po nito na ang tao ay limited at maaaring magkamali. That's why we need kailangan yung tamang paraan ng pag-aaral ng hermeneutics with Hebrew language and Greek. Kasi yun yung original na lengguwahe. Kasi ang Biblia ngayon ay maraming iba't ibang translation. Iba-ibang Tagalog. Pag in-interpret yung Tagalog, doon sa isang Tagalog, magkakaiba sila. Pero iisa ang ibig sabihin. Magkaiba lang ng pahatid na ibig sabihin. For example, dito sa Laguna, meron tinatawag na pumunta ka din eh. Yung namang isa pag sinabing pupunta ako dyan. Pero ang laging ginagamit, pumunta ka din eh. Pag ginamit ko ito sa parting Manila, hindi ito mauunawahan. Iba na pagkaunawa. Walang pagkakaunawaan. Pero iisa ang ibig sabihin. Yun yung tinatawag nating scripture must be interpret scripture. Hindi scripture interpret by own understanding. So kailangan yung masusing pag-aaral ng hermeneutics at dapat tayo'y umaasa doon sa gabay ng Banal na Espiritu Santo para masuri ang buong kasulatan. At ang tunay na interpretasyon ay dapat naaayon doon sa kabuuang mensahe ng Biblia na hindi sumasalungat doon sa malinaw nitong mga turo. Kaya ang inspiration ay garantiya ng katotohanan na ng salita ng Diyos. Hindi ito garantiya na bawat mambabasa ay agad na magkakaroon ng tamang interpretasyon. Kaya mahalaga na how to interpret a Bible according doon sa tinatawag nating biblical theology. So paano natin malalaman yung tamang interpretasyon ng isang Bible verse? Ang sagot ay kailangang ito po ay makita natin yung tinatawag na prinsipyo ng biblical theology. Pag sinabi biblical theology, ito yung study of God's progressive revelation throughout the whole Bible, showing how every passage fit into God's plan. So sa madaling salita, hindi mo pwedeng ihiwalay ang isang verse sa kabuuang kwento ng Biblia. Dahil mahalaga na makita natin yung tinatawag na nilalaman ng tunay na salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-i-interpret na gabay ng Banal na Espiritu Santo. Yun Okay. Thank you, Pastor Joel. Thank you. Haba, no? Good. Ang ganda. Madami tayong natutunan. Go ahead, Sir Jerry. Sunod ka, Pastor Errol. Go ahead, Sir Jerry. Sa atin po, napakasimple. Ang tanong bakit may mga Kristiyano ay iba interpretasyon? Number one, these are some of my factors. One is lack of understanding of basic theology. Yung unang-unang nararamdaman nila, naranasan nila, hindi nila naintindihan, hindi nila nauunawaan. Pag sinabi nating basic theology, yung pinag-aaralan natin ngayon. Second, yung lack of studying the Word of God.
Hindi nila talaga pinag-aaralan kung ano ang ibig sabihin, ano ang salita ng Diyos coupled with prayers. Kasi ang gospel or Bible, napakasimple lang yan. Bakit nagiging complicated? Because human use his experience in relation to a particular verses. Lalo't lalo kung nararanasan niya yun. Third factor, yung kanyang who's speaking, yung kanyang background, yung kanyang personality. People interpret sometimes the Bible based on what they think, base sa kanilang karanasan, base sa kanilang experiences. Hindi naman natin kailangan na lahat ng Kristiyano ay mag-aral ng hermeneutics. Imagine kung 100 million tayo, lahat diyan mag-aaral ng hermeneutic. Matagal. Ang basihan natin ang gospel, ang word of God, very simple. Ang ating pangambatayan, no, ito with my experience, ang batayan natin, pag ang isang gospel ay totoo, dapat naaayon siya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, kung may karoon ng different interpretation, kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat sundin. The Bible is very simple. We do not like to use very high polluting words. Yung kunyari, base sa Ingles, base sa Tagalog, ganito, ganyan. Kasi, ang unang-unang pagkakamali, bakit nagkakaroon ng maling interpretation is because the one interpreting the Bible is not depending on the power of prayer with the Holy Spirit. Okay. Unless that person pray for the Holy Spirit for him to understand and interpret the Bible. Yan ang mga factors na nakikita ko as a Christians. Kung ano-ano yung ini-interpret nila. So sa aking pamantayan, as long as if you're going to tell me something, as long as that something jive with what the Lord, what the Bible said, what the Word of God said, I believe. Pero kung hindi, I don't uh, believe on that. Kaya kailangan talaga tayong mga Kristiyano, kailangan meron tayong tinatawag ko ito the Father Heart of God. Anong ibig sabihin nun? As a Christian, we should study and learn the character, what God can do to our lives, the character of the Lord, the attributes, kung ano ang dapat nating gawin para mapalalim pa natin yung ating relasyon sa Kanya. Kasi mga kapatid, hindi naman natin kailangan lahat ng tao mag-aral ng hermeneutics. Imagine that. I know in the theology subject, hermeneutics is very good in guiding us to interpret the Bible. Pero sinong gumawa ng mga guidelines how to interpret the Bible? Is it Holy Spirit or human? Or yung mga pastor or yung mga theologies dahil lang base sa mga libro? If we go away from what the Holy Spirit is telling us, we will fall. Kaya napaka-importante how much you know God and how much relationship you have, because we are obligated to share the gospel. And the gospel is very, very simple. Kaya nga pag pumunta tayo sa epistles, these are facts of life, guidelines sa buhay natin. But the meat of our faith is the gospel of the Lord Jesus Christ. So we have to go to the basic. Hindi na natin kailangan palalimin, complicated, and everything like that. So this is my position. Thank you. Thank you, Sir Jerry. Ang ganda ng ating mga insight. Next, Pastor Errol, mag-share ka pa? Yes po. Go ahead. Go ahead po. Yeah, maikli lang naman to Oo. The problem kasi magkaiba yung inspiration ng scripture kesa sa interpretasyon ng magbabasa. What I mean is, sabi ng 2 Timothy
chapter 3, that all this scripture is God-breathed. Yun na ang ibig sabihin, the original message is walang mali on what's the intent of the scripture itself. Pero yung readers kasi ay limitado yung kaalaman. Sabi nga, inspired yung Bible, pero inspired ang Bible, infallible ang Bible, pero fallible ang tao. Yun pa. Pangalawa is mayroon tayong iba't ibang kultura. Iba-iba tayo ng kultura. Also, meron din tayong iba't ibang theological background. Yung iba are coming from the Baptist, coming from ganito, ganyan. And also, meron din tayong sarili-sariling biases. That's why possible talaga na magkaroon or nagkakaroon ng iba't ibang interpretation kahit kahit pareho yung binabasang talata. What I mean, iano ko to sa layman's term, though i-discuss ko din naman to pagdating ng bibliology after ng prolegomena, para itong isang mapa. Okay, hawak siya ng 5 tao. Now, kung sa tingin iba-iba ng perspective. Kung marahil iba ang basa nung isa doon sa mapa kasi mali yung the orientation is not on your orientation. Na hindi porke mali sa perspective or sa way ng pagtingin natin may mali sa mapa. Maaring mali lang yung orientation o yung tingin niya doon sa mapa, kaya nagkakaroon ng iba't ibang interpretation. Yun po, Prof. Yun lang po. Thank you. Go ahead po, Sir Rene. Go ahead po. Pakinggan ka po namin. Magandang gabi po sa ating lahat. Go ahead po. Ako po ay isang pastor at hindi po ako nakapag-aral ng Bible School o seminaryo. Meron pong isang karanasan na akin pong nais pong ikwento, panandalian Meron pong nagbigay ng parang seminaryo o seminar para mag-interpret ng Bible dito po sa lugar ng Laguna. Taga-ATS ho. So Saan may po kayo mga sa Laguna? Sorry po, saan po kayo sa Laguna? Santa Rosa ho, Santa Rosa. Okay po. Ang sabi po ng nagtuturo ay hindi lahat ng nasa Biblia ay applicable sa iyo. Yun po yung kanya sinabi. For example, yung pangako ng Panginoon dito sa Jeremiah chapter 33 verse 29 verse 11 ay ang Diyos ay may plano para sa ikabubuti mo. Hindi mo pwedeng angkinin yan dahil yan ay para sa mga taga-Israelita. So there is meron pong sabihin kong paglabag sa aking kalooban sapagkat ito pong palatang ito ay aking inangkin nung ako po'y batang Kristiyano at ito po'y labis na nagkaroon ng impact sa akin at ito po'y nangyari sa aking buhay at ako'y pinagpala ng Panginoon. Kaya po dito tanong natin kanina ay bakit iba't iba ang interpretasyon, yamang ang scripture naman ay inspired. Correct. At hindi naman po dito tinatanong sa atin kung ito bang interpretasyon mo ay mali o tama. Ang sa aking pananaw po ay as long as na ang interpretasyon mo ay hindi po naman namamali ng patungkol sa yung sinasabi ng isang mangangaral na in major things ay magkaroon po tayo ng pagkakaisa. For example, ang major po dito, yung pong ang Diyos ay isa o sa pamamagitan po ng sinatabing Trinity na yun po. At in minor things ay magkaroon po tayo ng liberality. But in all things, let there be charity. Magkakaiba nga po ang ating interpretasyon. Tama po yung sinabi ni Sir Jerry. For example,
paano mo babanggain ng iyong kaalaman ang aking karanasan? Naranasan ko po ito eh. So maliba yung aking pag-angkin ng talata sa Jeremiah 29 verse 11, naranasan ko. So maaring ang aking tanong ay ang aking pananaw, maaring sa iyo ay mali sapagkat ikaw ay nag-aral ng sinasabi nga ni Sir Jerry na mga English, na mga kung ano ng mga kultura. Kaya sa tingin mo na ikaw nag-aral, mali ako na nakaranas ng talata ng Biblia. Ngayon, sino ang makakapaghusga kung ang aking karanasan ay mali? That's precisely I'm telling. Yun lang po. Tanong At po- Thank you. tanong po ba yan? Ako po ay 60, Hindi po. 63 years old na ho ako no. Siguro ay hindi ko na ho kayang bumalik doon sa pag-aaral pa ng mga iba't ibang uri ng malalim. Oo. patungkol sa English, sapagkat ang itinuturo po doon, kinakailangan mo ng yung iba't ibang forma ng English para maunawaan mo ang Biblia sapagkat yung English, yung perfect tense, yung mga ganyan, hindi ko na po kaya yung mga ganong klase po ng pag-aaral. Patawarin po ako sapagkat yun po ang aking saloobin. Thank you po. Pastor Ako po ay nananangan sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, sa sinabi nga po ni Sir Jerry, sa pananalangin, at ako po ay naniniwala na ang mga revelasyon na nanggagaling na simula sa Biblia na sinasabi ng Banal na Espiritu na hindi naman po kumokontra sa banal na salita ng ating Panginoon, ay yun po yung ating po pinaniniwalaan. Maraming salamat po. Okay, sige. Amen, Pastor. Maganda. Okay, yan po ang ganda ng pag-aaral. Actually, sa pag-aaral natin na mas malalim pa, dito natin mapagkukumpara yung katotohanan kasi dito rin natin makikita yung truth na mula sa Bible at the same time yung experience natin. So kung pagbabasihan, tatanungin natin, tama ba, may mali? Well, dadaan po tayo sa mas malalim na mga pag-aaral at makikita natin, kayo mismo madidetermine nyo na may something wrong doon sa before na natutunan ko sa ngayon. Doc, magsasalita po kayo, Doc Roderick. Yes po. Go ahead, Doc. Yan. Kung naniniwala kang inspired ang Biblia, bakit may mga Kristiyano na magkakaiba pa rin ng interpretasyon sa ilang talata? Yan. Depende kasi yan sa ano rin sa background ng isang tao. Depende rin sa version ng gamit niya. Depende rin yan sa lalim ng pag-aaral niya. Depende kung anong revelation ang tinatanggap niya, kung ito ba ay puro subjective or puro objective lang din. Yes. Kaya maganda yung mga principles natin na na-share kanina, lalo na yung sinabi ni Sir Jerry na sinigundahan naman ni Brother. Ano pong pangalan si Brother kanina? Pastor rin ba? Oo, si Pastor. And kailangan on both side, objectivity man or subjectivity, ay tama yun. Kay requiring ko yun na kahit sa pagkakaiba, kailangan talaga din natin ng charity. Hindi natin pwedeng sabihin na ay mali yan. Ito ang tama. Ang pinaka-best bilang prof and founder talaga ng school na ito, ang palagi kong sinishare sa mga estudyante, maging ano tayo, both objective and subjective. Ang tawag doon ay transjective. It's a combination of both. Kasi kung objective, puro na lang yung nasusulat, pero dinidisregard mo yung damdamin ng ibang tao, wala kang charity. Halimbawa, sabi ng mga Pariseo, nasusulat, babatuhin hanggang mamatay itong babaeng to. So kung tutuparin natin yung nasusulat na gano'n at walang pag-ibig, baliwala. Si Jesus Christ nasusulat nga, pero tignan mo naman at i-justify natin.
So, sinabi niya kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato. So, inisip pa rin niya ang damdamin nung hinahatulan. Kaya naging merciful siya, pero hindi ibig sabihin na hahayaan lang siya na magkakasala. Sabi niya, sin no more. So, naging balance siya doon. Gusto ko lang din ipaunawa na tayo ay may iba't ibang gift. At naunawaan ko yung position ni Pastor at saka ni Sir Greg. Kasi Greggy, ano ba? Jerry. Kalimutan ko. Jerry, na kung ano kasi ang gift natin, mas maraming tuon or focus na doon yung ating papanigan. Halimbawa, ito'y pinapaliwanag ko rin ito lalo na sa study of the church. Kasi ang church, para ma-equip yan, kailangan niya ng 5. Anong 5 yon? Yung apostle, sila yung mga apostle na nag-toil para kumalat ang gospel. Lalo na nung apostolic era, mga prophet, sila yung kinausap talaga directly. Yun yung sinasabing special revelation. And hanggang naisulat nga yung hanggang end of time or ultimate goal natin for eternity, which is ibinigay yung revelation na yan kay John. So from Genesis to Revelation. And meron din tayong meron din tayo na lahat ng yan ay to equip the church, 'di ba? Yung tinatawag na pastor, siya naman yung pang pastoral care na mag-iipon ng flock, at yung evangelist, sila yung hahayo na maghahanap at mag-spread ng gospel. And then, ang magbabalansi talaga dyan ng lahat ay si teacher. Hindi natin kasi pwedeng yung ating experience or gift ay i-insist natin sa iba. Halimbawa, ay hindi mo na kailangan ng hermeneutics kasi paano yung maraming tao? Hindi naman makakuha ng hermeneutics yan. As an evangelist, talagang masasabi mo yon. Hindi naman sa hindi kailangan. Pwede nating sabihin na hindi yan ang aking focal ministry. So, respect niyo yung gantong way ko kasi marami akong time na gusto kong humayo at i-share yung gospel. Kasi kayong mga pastor, nandyan lang kayo sa 4 na kwadrado ng church ninyo. Tapos sabi naman ni pastor, ay hindi maganda yung labas ka ng labas. Kasi marami ako na-encounter na ganito. Street evangelism, isayang. Yung mga sinishiran nyo, nag-ano lang kayo ng laway. Para saan yung mga yan? Dapat may follow-up yan. Dapat may follow-through. Kasi systematic nga sila. Kailangan yan, maipon mo yan. Kasi wala rin, tupang ligaw. Ganun. Pero alam naman natin na nakalagay sa Bible that the word of the Lord will return not in vain, di ba? Pero dahil pastor sila, they will insist na mas maganda talaga merong pastoral care. At ganun din yung kumbaga nagkakaroon sila ng clashing. Depende sa kanilang experiences. Pero nakalimutan natin that we need each other. Ang pinaka crucial part nito, kahit gaano ka kasipag magpastor, kahit gaano ka gagaling na evangelist, kahit marami kang church planting, tulad ng isang apostle, kung wala kayong teacher, you will go astray. Kaya pinaka crucial talaga na part ang pagiging teacher. Kaya importante din na mag-aral talaga. Even though wala na tayong, sabi natin, matanda na ako, wala na akong time. Actually, nag-aaral pa rin tayo. Tuloy-tuloy naman yan. Hindi nga lang formal. Pero we have, kailangan eager talaga din tayo mag-aral. And yung teacher naman, wag niyang sabihin na, hindi, kailangan ng theology. Dapat evangelist, mali-mali ang aral mo. So, hindi nga yun yung focus niya Why insist that thing, di ba? So, i-respect mo ngayon yung gift na ibinigay sa kanya ng Lord. Pero, bilang respeto, wag natin sasabihin na hindi mo kailangan. Because ang Bible mismo nagsabi na para ma-equip tayo, kailangan natin mag-unite, magtulungan. Sabihin natin, maganda yan. Wag natin sasabihin niya, hermeneutics, di natin yung kailangan. No, sabihin natin, maganda yan. Pero, bilang isang evangelist, ito ang focus ko. So, maganda yan because we don't have to disregard something na
importante para ma-equip ang church. Kasi ang church ay kailangan talaga ang limang ito, yun ang sabi sa Ephesians chapter 4, to equip the church. Gusto ba natin ma-equip ayon sa nais ng Lord? So, kailangan natin. So, kung hindi natin focus, meron tayong priority according to our gift. So, doon tayo mag-focus. Kung pastor, focus ka sa pastor. O ikaw evangelist, focus ka dyan. And lahat yan ay nagpe-pray naman lahat yan. Kahit mag-aral man sila o hindi. And Holy Spirit talaga ang final authority natin according to what is written. Ang kagandahan nga lang, may iwasan talaga tayo na mag-interpret ng hindi na hindi always subjective. Ibig sabihin ng subjective, ini-interpret lang natin according sa ating experiences. Experience. Yes. Oo. Kaya ang objective ay umaano tayo, nakadepende tayo sa kung ano yung sabi talaga ng written word of God. Ang pinakamalapit sa, halimbawa, bibigyan ko ng example. May isang pastor dito, sabi rin niya hindi daw niya kailangan ng mga ganun-ganun. Pero close kami, and sa healing ministry naman siya. One time, nag-share siya, sabi niya doon sa Revelation. Kasi may napanaginipan siya, sabi niya ganyan ay mga pastor, busog, sabi niya ganyan. Parang masaya lang sila, hindi sila mahayo, yun lang gusto nila. Puro fellowship, yung monthly fellowship, sila lang ganito, hindi naman nag-encourage na mag-disciple, ganito, ganyan. Walang healing ministry, sabing ganun. Biglang naalala ko yung sabi dito sa Revelation chapter 6, may isang nakakabayo, may hawak at busog, nahabusog, sabi niya ganun. And ang gamit niya ay Tagalog, ang Biblia, King James yun na Tagalog. O busog sila, sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, Pastor, yung busog dyan, hindi busog yung tiyan. Ano po yan? Yan yung pana po yan, hawak niya. So, ilan nang nakwentuhan niya na mali siya. Tagalog na yun So, kahit Tagalog, may mga point din na fragile tayo, fallible tayo, tama yung sabi ni Pastor Errol. Na sometimes, i-acknowledge din natin na nagkakaroon din tayo ng maling interpretation, bagamat tama ang ating conviction. So, we need teachers talaga. And yung teacher na yon, respeto natin yung kanilang ministry. Halimbawa, doon sa may Ephesians chapter 13, meron doon 14, may sinasabi doon na may nagsasalita ng iba't ibang wika, sabi niya ganyan. Magsalita, una, ikalawa, ikatlo, yung ikaapat, patigilin nyo na, sabi niya. At may sinasabi dyan na dapat ay i-judge. Kailangan may judge kung tama yung interpretasyon o hindi. So, sino yung judge na yon? Iko-connect ko doon kay pastor kanina na nagtanong. Kasi sabi niya, sinong babalanse? Sino magsasabi kung tama o hindi? Yung judge. Sino yung mga judge? Sila yung mga nag-aral ng Bible. Kaya merong tinatawag na Sanhedrin nung panahon ng mga nabuo ang Sanhedrin kasi hindi na nangungusap ang Lord sa kanilang ilang years 400 years tinatawag yan na intertestamental period na wala talagang pangusap ang Lord because sabi si Amos magkakaroon talaga ng spiritual drought. Kaya gusto nilang hanapin ng tama, they formed 70 elders na nag-aral talaga ng law para ma-right on track pa rin sila. Biruin mo, kahit pala panahon ni Jesus Christ, tinitingnan talaga nila at binabalanse kung yung mga bagong, progressive kasi ang revelation dyan Iba yung binigay ng Genesis, prophets, di ba? So ngayon, canonization ang tawag doon, tinitignan kung tama yung mga nakasulat. So noon, nagtayo sila ng Sanhedrin. At yung Sanhedrin na yung nagbabalanse kung may pangungusap ba si Lord sa kanila, tama ba yan o hindi. So yun yung trabaho nila. Ngayon, ang mga Sanhedrin kasi ngayon, sila yung mga theologian na magbabalanse din kung tama o mali with a right approach. Kailangan tama din ang approach. So ang pinopromote ko sa NBS ay transjective. More on Christ-likeness tayo. Hindi lang basta tama ka, hindi lang basta yan ang experience mo, kundi babalansin natin lahat ng bagay. So bilang founder ng school na ito, I'm sharing with you to go along with what Jesus Christ did talaga. Kaya ang final authority natin na
na practical application for transformation is what would Jesus do? Yun lang Okay. po. Thank you, What thank you. would Jesus do? Oo. Basta we believe po na ang pag-experience, hindi naman ho natin na-reconsider at I-disregard. sinasabi na mali na kaagad yung experience. Yun Oo, nga lang, tama yun. yung experience natin ay hindi natin pwedeng sabihin doon sa iba. If they believe, okay. If they will not believe, well, it's up to them, di ba? Kasi dalawang bagay merong subjective at merong objective. So doon Objective. tayo. Oo. Opo. Yung panaginip, subjective yun. Hindi niya pwede rin i-insist na yun lang ang tama. Ay, napanaginipan ko, ganito, ito lang ang... So, dahil yun ang na-experience niya, parang pinapalitaw niya na yun yung tama. Tayo naman, paano natin yun, tuturuan ko kayo paano ang pinakamagandang way na hindi sila yung sinasabi nilang agree to disagree. Ang pinaka-best na approach, ang sasabihin natin ay unang word na bibitawan natin is posible. Bago mo banggain ng salita niya, hindi mo pinapakita na hindi ka naniwala, pero inagree ka, hindi din ibig sabihin na umagree ka sa sinasabi niya. Sabihin mo lang posible, hindi ka mawawalan doon ng dignidad. Wag Kahit ano idagdag pang yung word M. mo. Wag Yes. idagdag Halimbawa, yung M kasi gagalit. Oo, tama naman na sabihin natin na maganda yan, posible. So, hindi mo dinisregard yung feeling niya, hindi mo dinisregard yung paniniwala niya. Correct. Yung napanaginipan niya, posible. Pag tinanong niya na oo, hindi. Pero ibabalik mo talaga sa Word of God. Ano ba sabi ng Biblia? Okay, thank you. Actually, maganda rin yung nasabi kanina ni Pastor Ruben na narinig ko, tsaka yung samahin ko yung sinabi nga. Mahaba kasi yung kay Pastor Joel eh. Pero yung kay Sherry kanina, maganda rin na kumbaga yung pag-aaral ng mga wording mahalaga. Kaya kung titingnan natin, bakit tinuturo kasi sa atin dito, tinuturo sa atin na kapag kulang ka sa pag-aaral ng context, nagkakaproblema. Pag yung nag-aaral ka pero hindi natin isinasaalang-alang yung literary genre, nagkakaproblema rin. Yung may nagsabi kanina, historical at saka cultural background. May nagsabi kanina, hindi ko malang maalala. Then, ang mabigat kasi dito kapag may sariling assumption na. Yung sariling assumption na inilalagay niya yung kanyang assumption doon sa Word of God na kumbaga, may nagsabi na kanina ICGCC. O, di ba? Yung sarili mong interpretasyon, yun ang inilalagay mo doon. Hindi na talaga yung naisabi ng salita ng Diyos, yung verse mismo. So mahalaga po, masarap mag-aral sa totoo lang. Magandang, mas malalim kasi nga, sabi nga natin kanina, marami tayong mga naibahagi. Halos lahat na naibahagi inyo talagang maganda at nakakatulong dito sa pag-aaral natin. So, maraming salamat po sa bawat isa na umattend. Announcement lamang po. Pastor Doc, do you have any announcement bago tayo mag-close sa prayer?